Para na ring naka dual transformer siya pero nandito na lahat. Nakabubo na lahat dito yung windings. Kaya siya malaki. Tapos so what's up guys and welcome back sa ating channel. So for today's video guys ay magre-review po tayo nitong bago nating 4 channel power amp. So papasilip natin guys itong klase na power amp. Syempre bubuksan natin, papakita natin yung laman at saka magbibigay din tayo ng idea kung anong bagay na speakers dito. Ayan, so samahan nyo ko guys sa video natin at para masundan natin ay panoorin natin hanggang dulo. So, let's go. So, ito guys, bali yung brand name ito is Keitas. Model naman ito is FP 20,000Q. Ayan. Makikita natin guys, sa harap is nandito yung kanyang sidings. Meron po siyang butas para lagayan ng screw sa ating torque case. Ayan. So, meron din siyang additional dito guys na handle. Ayan. So, dito na harap is nandito yung kanyang pinaka power switch. Makikita natin guys, nandito yung channel A, channel B, channel C, and channel D na volume control. Yan. Tapos, nandito na rin guys yung kanyang signal indicator light. Galing channel A hanggang D. Tsaka ito na yung kanyang pinaka power LED light. So, sa likuran guys, pasilip din natin itong klase na power amp. So, ito naman guys, sa back portion niya, makikita natin yung kanyang AC card is at ganito yung gamit. Wire na gamit guys ay 3x2.5 mm. Ayan. So, kagandahan dito guys, meron siyang fuse. So, dito yung kanyang blower, kada gilid. So, yung input niya guys, channel 1, channel 2, channel 3, and channel 4 input. So, meron din siyang individual link output kung gusto natin ipasa sa iba pang power amp. So, nandito na rin guys yung kanyang pinaka output. So, merong binding post terminal, tsaka speak on terminal. So, dito guys, makikita natin is meron din siyang mode, merong stereo, parallel, and bridge. So, dito na side, channel 1 and channel 2. So, meron din siyang sensitivity mga guys. So, ngayon is bubuksan natin guys itong klase na power amp. I-check natin kung okay ba yung kanyang laman tsaka yung kanyang supply. So, let's go. Bubuksan na natin guys. So ito guys, natanggalan natin yung kanyang pinaka-screw sa kanyang takip. So bago natin buksan, papakita ko muna sa inyo kung anong sukat ng amplifier na to. Yan. So mauna tayo sa lapad. Yung pinaka main body niya is 17 and 1/4. Yan. Pero kapag kasama yung kanyang pinaka siding dito is nasa 19 and 1/4. Ayan. So, yung haba niya guys, kapag kasama naman dito, is
nasa 21 and 1/4. Yan. Kung dito lang na side is 18 and 3/4 mga guys. Yung kanyang height naman, yung kanyang height is 4 inches. Yan. So ngayon guys ay bubuksan na natin, no. So ito na, pasilip na natin yung laman ng KTAS FP 20,000Q. Ayun. So napakalaking transformer guys. Kaya pala mabigat. Sobrang laki ng transformer. You know? Yan, so makikita natin guys, napakalaki yung kanyang pinaka toroidal transformer. Tapos madami yung kanyang capacitors. Siyempre, yung kanyang laman, swak na swak. Full pack talaga guys. So channel 1, channel 2, channel 3 and 4. So 4 channel po itong klase na power amp. Yan. So, una muna tayo guys. Silip tayo dito sa kanyang pinaka-transformer. Tanggalin muna natin to. So, ito. So, pwede natin ito matanggal. Yung kanyang pinaka... Ito. Dito nakasulat yung voltahe. Ayan. So, makikita natin guys. KTAS FP 20,000Q. So sa primary guys ay 220 volts 50 Hz. Yan. Sa output merong 15 volts para sa blower yan. So merong 17 volts 17 volts. Yan yung nagsusupply sa input buffer. So dito guys meron siyang 120 volts 60 volts, 0, 60 volts, and 120 volts. So, meron pa dito 120 volts, 60 volts, 0, 60 volts, 120 volts. Itong dito guys, 120 volts sa taas ay ito yung nagsusupply sa channel 1 and channel 2. Dito sa baba, itong 120 volts naman is ito yung nagsusupply sa channel 3 and channel 4. So separated yung kanilang supply. So separated yung supply dito na side, separated supply dito na side. Ayan. So kagandahan dito guys, yung kanyang high voltage is 120 volts. Napakalaki. Tapos production date nito is ngayon lang to, 2026 5/26 5. Bagong-bago lang. January, February, March, April, May. So, May 26, 2026. So, ginawa itong klase na power amp. So, kapag na-filter na to guys, lalakas pa yung voltahe nito. Aabot to ng 140 plus. Yan. So, makikita natin guys. Ayan, separated siya. So, dito na side, ito yung 120 volts, 60 volts, 60 and 120 volts. Dito rin na side, 120 volts, 60 volts, 0, 60 volt and 120 volts. So gumagamit sila ng apat na bridge type na diode, oh. So dito na side guys, apat na bridge type na diodes. Dito rin na side is apat din na bridge type na diode. Ayan, kasi separated po sila guys. So, ito yung main board dito is separated yung kanyang pinaka main supply. Dito naman na side is separated din. Ayan. Sa kanyang capacitor guys ay check natin yung pinaka voltahe. So, 15,000 UF with 80 volts. So, bilangin natin. 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 24 pieces. So, dito na side sa channel 1 and 2. Dito na side is channel 3 and channel 4. Kasi separated po sila. So, dito naman tayo guys sa kanyang pinaka main amp. Ayan guys. I-check natin yung main amp. So, kagandahan sa main amp niya guys ay meron siyang IC, oh.
So, mayroon talaga siyang proteksyon. So, per channel is meron po siyang fuse. Yan o, fuse o. Yan, channel 1, merong dalawang fuse. Channel 2, merong dalawang fuse. Yan. So, same dito guys. Channel 3 and 4, meron ding fuse sa positive and negative. High voltage. So, parts na ginamit is walang SMD. Napakaganda guys yung gamit oh. So, dito na side, check din natin. All goods. Ayan. So, silipin naman natin guys yung ginagamit na power transistors. So, gumagamit sila ng napakagandang power transistors. Mga original tapos high voltage required talaga. So, NGW yung ginagamit nila guys. So, output power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 pairs kada channel. Napakaganda. So, dito na side, diode, tsaka MOSFET para sa high voltage and low voltage. So, same din dito guys sa channel 3 and 4. So, kagandahan dito guys ay meron siyang blower sa loob. So, yung hangin nito is palabas. So, yung init nito is hindi talaga magtatagal sa loob kasi meron siyang blower na patapon sa loob. Meron ding blower na patapon palabas. So, direct na palabas yung init niya mga guys. Dito sa kanyang input buffer, so SMD na yung gamit sa kanyang input buffer. Yan, mga resistor and capacitor, SMD na. Tsaka merong IC. So, yan lang naman guys. Kadalasan sa mga power amp ngayon, mga SMD na yung ginagamit sa input buffer. Pero, swak naman yan sa supply na ginagamit dito. Mga 15 volts. Yan. Gaya ng mga EQ ngayon, mga crossover is SMD na yung gamit. Tapos yung pinaka main, so meron siyang soft start. Yan. Merong fuse dito. Tsaka merong relay. So, per channel guys, merong relay yan para sa speaker relay. Yan. Napaka-solid itong klase na power amp. 6.6 sa laman, napakaling. Kaya pala malaki siya guys, itong power supply niya or toroidal transformer is separated kasi yung kanyang supply. Channel 1 and 2 is separated yung windings ng transformer. 120 volts. Channel 3 and 4, meron siyang sariling 120 volts na windings. Yan. So, hindi sila mag-aagawa ng supply kasi separated naman siya. Para na ring naka-dual transformer siya pero nandito na lahat. Nakabubo na lahat dito yung windings. Kaya siya malaki. Tapos, sukatin na lang natin guys. So, yung diameter ng toroidal around 8 inches. 8 inches and 1/2. So, yung kanyang height, around 2 inches and 3/4. Yan. Tapos, pure copper, yung ginamit dito na materials. So, overall guys, napaka-solid. Friendly budget lang yung presyo nito per channel. Around 17K. Check nyo lang sa baba yung link kung saan natin to nabili. Ayan. So, very affordable 4 channel na power amp KTAS FP 20,000Q. So, pagdating naman sa speaker match dito guys, match na speaker naman guys, pwede sa 1,200 hanggang 1,800 watts. Yan, per channel. Pwede rin sa 2,000 watts. Yan, dahil malaki naman yung kanyang power supply. Pero yung match talaga dito guys ay 1,800 watts per channel. Yan. Pero dahil per channel po ito, pwede kayong mag-load dito sa channel A ng dalawang speaker na 1,800 watts. Same dito sa channel B, 3 and 4. So, pwede kayong mag-load ng 8 pieces speakers. Pwede rin gamitin yung sub yung channel A and B. Tapos, channel C and D is mid-high. Yan.
dahil 4 channel po ito. So, yun lang guys yung overall review natin sa power amp na to. Sa gusto mag-avail ito guys ay available po ito sa Shopee. Lalagay ko na lang guys sa baba ng video yung link kung saan natin to pwede mabili. So, yun lang guys. Maraming salamat. God bless. Tsaka ingat ang lahat.